Yo! What's up sa inyong mga tikoy? Nandito na naman si Sam.Vlog! Woo! And today ay pag-uusapan natin ang buhay Amerika. So ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung buhay Amerika talaga. At malalaman nyo kung ano talaga ang buhay Amerika. Nagets nyo? And yun na nga, nandito tayo sa gas station ngayon. So magpapagas tayo. Dito sa Amerika, yung gas nila ay ikaw yung gagas. So self-service kung gano'n. Hindi kagaya ng Pilipinas na meron tayong mga gas boy, di ba? So dito ay ikaw yung magpapagas. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpagas ng self-service. Alright? Alright! Alright, tingnan natin. Ha? Alright. Woo! Alright, dito sa Amerika ay self-service, kaya ikaw yung maggagas ng sarili mo. So ang kukunin natin ay yung pinakamura, yan o, 87. So yung unleaded regular. Yan. Yan, diba? So yan. So self-service tayo. So yan. So pindutin natin yung ano, 87, yung unleaded. Ayan. Yan ganyan. Pindutin mo tapos ilak. Ilak mo na lang. Habang nakalak yan ay pupunasan mo yung mirror mo. So, mayroong mga pamunas dito. Yun o. So, bilisan yan para magiging maayos na. Sige. Lilisan mo yung sasakyan ko. Masipag ka pala. Yan. Tapos, kuna tayong pamunas. Anong pamunas? So, ganyan lang. Oh, malinis na. Punta naman tayo sa kabila. Okay, dito naman sa harapan. Kailangan nasang huso yan, ha? Ayan na nga, tapos na rin yung pagkakasulina natin. Tanggalin na natin ito. Yan, parang napakadali lang. Napakadali lang ang maggagas dito. Hindi mo na kailangan ng ng mga gasoline boy, di ba? Sarado na natin yan. And punta naman tayo, mag-drive naman tayo. Papakita ko sa inyo kung paano ang mga traffic dito sa Amerika. Alright, let's go! So ayun na nga, papunta na tayo sa pupuntahan natin. So hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta dahil alam ko magbo-bowling tournament kami. Dito sa Amerika ay pag nag-drive ka ay disiplinado ang mga driver dito. Hindi gaya dyan sa Pilipinas na napaka-barumbadong mga driver. So dito kasi maraming mga stoplight at syempre dito mag 4-way stop ka pag mga ganitong intersection. So kapag hindi ka may stop sign dyan, ay hindi ka nag-stop, ay pag nakita ka ni pulis ay magbabayad ka ng $135 yata yung multa mo pag di ba? Kailangan na disiplinado ka lang. The more ticket na makukuha mo, tumataas din ng insurance mo. Dito sa Amerika, kailangan yung kotse mo ay mayroon kang car insurance. Pag wala kang car insurance, magmumulta ka ng napakalaki. Ating $600 plus ang multa mo pag hinuli ka ng pulis na wala kang car insurance. So ayun na, napakamahal ang mga ticket dito. Kailangan sumunod ka sa rules, obey the rules ang dito sa daan. So yun nga, yung mga daanan dito ay napakalinis. Talaga yung mga dumi dito ay wala kang masyadong makikita. Hindi kagaya sa Pilipinas, tapon dyan, tapon doon. At pag nagtapon ka kasi dito ay napakamahal yung multa. $10,000 ang multa mo. At makukulong ka pa ng 3 years. Yan na
ay ma-adapt din natin yung kagaya ng kalinisan dito sa Amerika. At yun na nga. So yun ang buhay dito sa Amerika. At dito sa Amerika ay wala kang katulong. Wala kang katulong, katulong mo lang talaga yung sarili mo. Magtrabaho ka, magluto ka, ikaw maghanda ng pagkain mo. So after work mo, ikaw na naman ang magluluto, maghugas ka ng pinggan. At pag sa weekend naman ay ikaw ay maglalaban ng mga damit mo. Ang tanong, ginagawa mo ba? Siyempre, ang gumagawa nun ay si Commander. Yan o. Di ba? Ayan talaga. Kaya napakaswerte ko dahil nandyan ang aking Commander. Napakabait, napakaganda at napaka-sexy. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. May gift pa siya sa akin. Ibibilihan ako na SUV 4x4. Ganyang kalupit si Commander. Di ba? Ganyang kabait dahil ako ay napakabait na asawa. Yan, wala. Ano lang ako. Mabait naman ako talaga. Kaya napakaswerte niya sa napakadaming babae. Siya yung napili kong napangasawa. Di ba? Lucky to eh. Lucky. Woo! Di ba? So ayun na nga tayo, papasok tayo sa freeway. Iba yung freeway dito sa Amerika, dyan sa Pilipinas. Yung freeway nila dito ay napakalawak. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung freeway ng Amerika. At hindi, napaka-traffic. At wala kang makikitang mga dumadaan dyan. Freeway, nag-cross. Bawal dito yan. Kaya ipakita ko ang freeway kung paano pumasok dito. So yan na nga tayo, papasok na tayo dito sa freeway. Ayan, kung makikita nyo naman pagpasok natin sa freeway. Ayan, ang freeway natin. Ayan, oh. Napakabilis ang mga sasakyan dito. Wala kang makikitang mga tricycle, mga jeepney, hindi kagaya dyan sa Pilipinas na napakaraming mga tricycle at saka mga nag-cross at mga naglalakad dyan sa mga daanan na freeway. Dito, bawal yan dahil uulihin ka, magbabayad ka at makukulong ka or mamamatay ka pa. O yun na nga, nandito na tayo at papunta naman tayo dito sa kabilang freeway. Isang freeway na naman to, ibang freeway na naman tong pinasukan na natin. Ayan, napakaluwang yung mga daan dito. Karami, mga 4 na lane. Sa one way lang yun ha. Tapos 4 din dun sa kabila. May mga 5 pa, ganun. So ganun yung mga daanan dito sa Amerika. Masyadong traffic. Hindi kagaya sa Pilipinas na napakaraming traffic talaga. Dito sa Amerika kailangan mo maging masipag para mabili mo kung ano yung mga gusto mo. Yeah! Kung tatamad-tamad ka, huwag ka na lang pumunta dito sa Amerika. Dahil wala. Kukunin ka sa kangkungan. Responsible mo lahat yung mga nandito eh. Lahat ng mga gagawin, mga trabaho, magluto, at kailangan mo din magtrabaho para may pangbayad ka ng bills. Alam mo naman dito, lahat ay binabayaran talaga. Yan ang buhay Amerika. Masarap pakinggan yung Amerika, pero mga kayod kalabaw kailangan dito. Kailangan kumayod kalabaw. Dito ay may mga nagdo-double job, may mga nagti-triple job sa pagtatrabaho dito dahil sila ay napakasipag. Pagdating ng araw, pag sila ay nag-retired na, ay mayroon na silang ipon. At mahirap naman yung magre-retired ka na wala kang ipon, di ba? Yun ang napakahirap. At mga iba pa, nag-iipon sila para makauwi or makapagbakasyon lang sa Pilipinas. Dahil alam nyo naman, pag umuwi ka ng Pilipinas, ay puro gastos yan araw-araw. Di ba? Ayan, nakikita nyo yung RV dito. Ayan, ang RV dito. Ayan, ang karamihan ng mga gumagamit ng mga RV na yan, yung mga retired or mga businessman o mga mayayaman. So napakamahal yan, mga nasa over $100,000 siguro yan. So minsan halos yung asawa mo, kung magkaiba kayo ng shift, ay halos hindi na kayo nagkikita or nag-uusap. Pagdating mo sa bahay, tulog yung asawa mo. Gising naman siya, ay tulog ka. Alis na lang siya. Ayan na, wala nang gising-gisingan yan. Ganyan kami ni Commander. Yan ang buhay Amerika talaga. Kailangan mo lang ay maging masipag ka para mabili mo yung mga nakakain ng mga mayayaman. Kung ano nakakain ng mayayaman ay makakain mo din at makakabili ka din ng kotse mo. Basta, sinasabi ko nga sa'yo,
ay maging masipag ka lang dito sa Amerika. Ayan ha, may camera girl na ako. So yun na nga mga tikoy, ay tapos na ako nag-bowling and ngayon ay kakain naman kami ni Commander ngayon. So yan ang parang nagde-date na rin kami na sinasamahan niya ako sa pagbo-bowling ngayon. For the first time since nung bumalik siya dito sa Washington. Na nagkasama kami, na sumama siya sa bowling ko. Ano yan? Nagdadrama ka? Oo, kasi hindi mo naman siyempre sinasabi mo nga dati na sige mag-video ka lang para mayroon tayong record pag tumanda na tayo. Pero puro sulo ko lang naman, di ba? So ayun na nga, ang buhay dito sa Amerika, ganito lang pag day off. So ngayon ay kakain kami sa buffet. Hibachi, kakain ako ng tahong. Tahong, kakainin ko na naman si Carla. Tahong ni Commander. Lalamutahin ko na naman si Carla. Kaya Carla, humanda ka dyan ha. So yun na mga tikoy, nandito na tayo sa Hibachi at kumakain na tayo. Ayan o, yan ang mga pagkain natin. So yun na nga, alam nyo naman na may tahong. Yun o, yan ang mga pagkain natin. May crawfish tayo. Tapos yung pagkain ni Commander, may mga mix-mix dyan kung ano-ano yung mga kinuha niya dahil ano nga to, buffet. At saka yung akin naman to, may tahong. Nakikita nyo naman, may tahong dyan. Oh. Diba? So yan, ang tahong. Yan o, kumakain. Ah? Huwag mo kong i-video Sige nga, subo mo nga. Sa akin di na. Subo mo na. Picture. Tahong. Tahong ni Commander, yan o, nagbibideo. Kita na naman. Okay ko? Combo na. Shrimp. Ang bilis ng karma. Parang may bato. Hindi sana sinabi mo, Darna. O kaya ding. Nagdadar na ako So yun na mga tikoy, ay tapos na may kumain. Ayan o, si Mo. So ngayon ay magsa-shopping daw si Commander. And sasamahan natin to kung ano yung mga sashopping. Baka mamaya sapingan din niya din ako. Okay, mamaya.